Isa to sa pinakamadugo at medyo disturbing na movie ng 2024. Susundan natin dito si Elizabeth Sparkle na dating sikat na artista pero ngayon ay palaos na at tumatanda na. Dahil nga sa edad niya, natanggalan siya ng trabaho na talagang makakaapekto sa emotional health niya. Pero isang araw, dito may magbibigay sa kanya ng isang gamot at paraan para bumalik siya sa pagkabata at ito nga, yung The Substance. Siyempre dahil gusto nga niyang mabalikan yung mga panahong maraming nagkakagusto sa kanya, sinubukan niya to. Pero ang inakala niyang simple lang ay mauuwi sa sobrang malala at madugong proseso ng may lumabas na tao sa likuran niya. Itong tao na to ay katumbas ng mas batang version niya na mas maganda, mas bata at mas gusto ng mga tao sa dating pinagtatrabahuhan niya. Pero yung twist dito, kailangan nilang magpalit kada linggo. Noong una, naging okay naman yung samahan at palitan nila pero nang may isa sa kanila yung hindi sumunod sa usapan at malamon ang mundo ng pagkasikat, dito na nga magiging magulo yung mga buhay nila. Title ng movie, The Substance. As a fan ng mga sobrang madudugong movies, sobrang nagustuhan ko to. For sure nga, baka may iba pang mandiri pa dito eh. Medyo naalala ko sa may movie na to yung The Tusk, The Shining, na medyo may pagka-Black Mirror din. What a performance from Demi Moore and Margaret Qualley or Qualley. Grabe, basta grabe. Ngayon lang ata ako ulit nagbayad sa sinehan and sobrang worth it yung 550 dito. Alam na yung third act, nung pinapanood ko to, winiwish ko na sana nandyan ako nung sinushoot yan. Yung tipong as a film student na mahilig sa mga ganitong genre, napaisip ako na sana ako yung nakaisip niyan. Basta malaki yung ginawa niya sa may dulo nito na inisprayan lang sila ng mga dugo, tapos yung hallway scene pa, tapos dagdag mo pa yung takbuhan nila na sobrang intense na nakakakilabot din ang pinakita nila yung bloated version ni Elizabeth. First of all, I love the message of the film and how it tackles yung idea ng pagtanda and how it can affect one person na sobrang pinapahalagahan yung looks niya. It dives into the unhealthy culture ng mga showbiz industry na kailangan na palagi kang mapayat, maganda at maayos kasi mapapalitan ka ng mas bago dahil iba na nga yung hinahanap ng mga tao and also nung mga taong nagpapatakbo nito mismo. Ipakita dito na everything fades, yung kabataan, yung kasikatan, mawawala din yan eventually and katulad ni Elizabeth dito, kahit na sinubukan pa niyang maramdaman ulit yung kasikatan sa dulo, nawala din yon. Like for example, the Ozempic issue of course, na ayun nga, mas mabilis ka nga papayat, mas magugustuhan ka ng maraming tao kasi healthy kuno ka na, pero at the end of the day, you're doing more damage to your body than actually helping it. Kasi for Mrs. Sue, hindi man siya directly na si Elizabeth, ito pa rin yung version ng kabataan niya na ayan din yung gagawin niya kung yung younger self niya yung nandito, kumbaga, inevitable na ma-addict din talaga siya sa fame eh. Makikita nga natin na kahit grabe na nga yung ginawa ni Sue kay Elizabeth doon sa may dulo, ito namang si Elizabeth, niligtas pa rin niya si Sue kasi kahit na hindi siya yung mismong nag-gain ng mga na-achieve ni Sue, parang nalilive niya yung good old days niya through Sue. So yun lang, the film was an interesting take on the celebrity industry and naipakita nga din to doon sa mga nakakadiring close-ups ng mga higher-ups na sa laula sila and mostly, ang gusto lang talaga nila ay yung pera and kasikatan. Yun lang, again ang title na to, The Substance, and ang torta rating ko ay 8 out of 10.